Congratulations! Sabay-sabay na bati sa amin ang magpipinsan. Nagkaroon ng kunting salo-salo sa mansion para ibalita namin ang tungkol sa gender ng baby namin ni Aamon. There will be a grand celebration after this gender reveal. Mamayang gabi na iyon. Hindi ko pa alam kung sino-sino ang mga darating. Sobrang natuwa ang mga tita ni Aamon na nagsiuwian sila para lang dumalo sa engranding salo-salo mamaya. Lahat kasi sila ay wala sa Amerika para mag-relax sa iba't ibang lugar. Madame Madeline will be the one organizing the grand celebration. Busy siya sa pag-instruct sa mga kasambahay sa kung ano ang gagawin nila. Daddy was so delighted that he went out to buy something and invite his friends to come over. Ganoon din si Tito Maximo na napatalon pa kanina sa tuwa. Everyone is so happy. Inulan ako ng bati ng mga kasambahay. They even apologized and admitted that they thought Amon and we are not motivated to build our own family. Nagulat sila na nakabuo na pala kami. She's gonna spoil din my nephew. Kung gusto niyang maging child star ay bibigyan ko siya ng isang special role sa gagawin kong teleserye, pagpapakitang gilas ni Tres. It's a baby boy, Tres. Ang mga batang lalaki ay gusto ng mamahaling laruan, makikinang na bagay at mapagkakatuwaan. I can give him in my limited edition sports car collections. Baka lalaking racer katulad ng papa niya. I will give him jewelries to spoil anyone he'll like. At tuturuan ko siya kung paano makuha ang loob ng mga babae sa isang kindat lang. Anything he want, paglaban naman nila na nabatukan ni Luisa at Aamon. Hindi pa na ipapanganak ang anak ko, pero may balak ka ng turuan siyang mambabae. You're too poison. I won't allow you to be one of his uncles, galit na singhal ni Aamon sa pinsan niya. Napasimangot si Lan sa narinig. That's very unfair. We have different ways to spoil children so understand Eva's side, kunot noon itong sambit. Boo! His cousin booed. Inulan ng tawa si Lan at pang-aasar. He just shrugged and laughed as if it's normal for them to tease him. Nakitawa na lamang ako habang nakasandal ang ulo sa balikat ni Aamon. I felt his hand on his tummy. He's caressing it and drawing a circle to get my attention. Jude, you should get yourself a wife. Mapag-iiwanan ka, nakangising sambit ni Luis kailan. Luis seems to have his own girlfriend at mukhang seryoso siya rito. He even mentioned a while ago that he has a plan to marry earlier than what his parents expect. Nasa dalampasigan kami. Mahangin pero hindi ganoon kalamig. Gaganapin ang malaking salo-salo dito sa labas ng mansion. Ang garden ang inuna nilang ayusin dahil konektado iyon papunta dito sa dalampasigan. Kapag hindi ka pa nagtino, Lan, baka totohanin ng hari ng Italy na ipakasal ka sa prinsesa ng karatig na kaharian. I don't know if they are still teasing Lan, but Lan zipped his mouth and frowned after what Forth said. He have foreseen your fatal, singit pa ni Ace at tumawa ng malakas umiling si Tres, pero natatawa rin naman. Ganoon din si Luis. Don't mention that old man, Lan said coldly while gritting his teeth. Ayaw mo ba sa prinsesa? Patuloy ang pang-aasar ni Forth sa kanya. Maybe you want princess for yourself. Note that have duly own preferences so thanks for your concern but no, mas malamig pa nitong ani at isahang nilagok ang baso na puno pa ng wine. Natahimik sila nang magseryoso si Lan. Sa totoo lang ay nag-iba ang aura niya. Nasanay akong nakikita siyang nakangiti lagi at suot ang maangas na mukha na para bang kahit sino dream ay maaakit niya. His jaw clenched tightly. Napatingin ako kay Aamon at hindi ko napigilang mapuna na lahat silang magpipinsan, ay pare-parehong nakakatakot tignan kapag malamig ang mga mata at walang emosyon na bakas sa kanilang mukha. Even Luisa looks very intimidating as of that queen's presence. Like they own the world and they rule everyone. Masyado naman kayong seryoso. Tignan niyo si Tashiana mukha na siyang nagtatakha. Aren't you going to ask about mine? Isa like woman who knows how to handle an enterprise, resort, business, and such. Business-minded. Wala ka bang mairereto sa akin, Tashiana? Parang gumaan ang hangin dito dahil kay Ace. Ninisyan ko siya at biglang sumagi sa isip ko si Micah. She knows someone who owns 2 successful resorts in the Philippines. Baka gusto mong alukin ng isang date? I raised the eyebrow.
Umayos ako ng upo. Amon did his possessive move to me. Lahat sila ay napatingin sa kamay ng asawa kong pumulupot agad sa baywang ko, habang ang isang kamay ay nagsasali ng juice sa basa ko. Namula ako nang makita ang nangingiting mukha ng kanyang mga pinsan, habang napapailing-iling silang lahat. Itse, baka nga nasa Pilipinas ang makakatuluyan ko. Give me her number so can text her. Sumigla ang mukha ko nang marinig iyon kay Ace. Ngayon pa lang ay kinikilig na ako para sa kaibigan ko. Huwag lang siyang magrereklamo na inireto ko siya. Ito naman ang bukang bibig niya sa akin noon. They will be a good match since Ace is a nice man, magkakasundo sila dahil parehong masayahin. Sumapit ang gabi at dumadami na ang dumarating na mga bisita. Nasa taas pa kami ni Aamon dahil hindi pa kami natatapos sa pagbibihis. Inaayos niya ang suot niyang suit habang ako ay nakadungaw mula sa terrace para tignan ang mga nagsisidatingan at nagsisipasukang mga bisita na malugod na binabati ni Madam Madeline, Daddy at Tito Maximo. Mabuti na lamang at nandoon sila sa baba dahil hindi ko alam kung paano i-welcome ang mga tao. Sweetheart, come here. I want you to check me suit, narinig kong tawag sa akin ni Aamon sa loob. Bumalik ako sa loob at nilapitan ang asawa ko. He is so handsome wearing a full gray tailored Armani suit. He tied his medium-length hair in a man bun. Ngumiti ako nang malapad nang mapasadahan ko ng tingin ang kabuuan ng suot niya. You look perfect. Ang gwapo mo kahit saang anggulo. Ngayon ko lang napansin na mas lalo kang gumugwapo kapag nakatali ang buhok mo. I can clearly see your jawline, complimented him and giggled. He held in my hand and pulled me closer to give me tight hug. Thank you. You look amazing, stunning, and so beautiful. Palagi naman, anya pagkalapit ko sa kanya. Thank you, Aamon. You won't give compliment to in the dress. Napataas ang kilay ko. Inangat niya ang kamay naming magkasalikop at pinaikot ako para suriin ang suot kong designer dress. This dress looks beautiful because the sterning wife is wearing it, puri niya tinampal ko ang kamay niya. Your Lola made this dress. I complimented it, pero do you sound upset? You don't like it? I rolled in my eyes. Pinuri lang niya kasi ang damit dahil ako ang nakasuot. Hays. Aamon being Aamon. Lam wearing a stunning gray sequined mid-tight dress that has a slit on the left end of its hem up to the knee. In the hair is done in a bohemian bun. Ako rin ang gumawa ng makeup ko. Pinaresan ko ng strapped sandals ang damit ko na may 3 inch ang haba ng takong. Medyo kita at halata na ang baby bump ko pero confident pa rin akong magsuot ng dress. Aamon put my hands to his shoulders and his hands to the waist. Nagsimula kaming magsayaw kahit walang music sa background. He gave me a quick kiss. I can smell his manly scent. Nandito na naman iyong pakiramdam na para akong naaadik sa bango niya at pinaglilihian ko ito. I tried to smell his scent to satisfy myself. Humalakhak siya dahil sa ginawa ko. What are you doing? If you like the musk then you can try it too. But sweetheart, I love you wearing your own preferred scent. Natutuwa nitong untag ang bango mo kasi ay nakakaadi. I said full of honesty. He gasped and gave me his amazed expression. I can't express how thankful and happy I am, words aren't enough. Initigan ko lamang siya habang nagsasayaw kami. Even without music, our movements as wax together. Iba ang pakiramdam kapag nakatitig ka sa kanyang mga mata. Parang ayaw ko nang ibaling pa sa iba ang tingin ko. I've complimented them countless times, but can't get enough of it. His pair of aqua blue eyes can stun anyone. I remember that moment in Maldives where I prefer staring at his eyes. Isa-isang nagbalik sa aking alaala ang bawat sandaling napapatitig ako sa kanyang mga mata. I hope our son will look exactly like you. I want him to have your eyes. They can capture anyone in a short while. Sana lang ay pati ang ugali mo ay mamana niya, I mumbled as I'm getting lost in his stares. You're flattering me too much, sweetheart. He doesn't sound complaining though. Lam telling the truth. Nagkatitigan kami ng ilang minuto at natahimik. After a moment, we both giggled to express the happiness we feel. He leaned his face to me and I closed my eyes to anticipate his sweet kiss.
Bumaba at lumapat ang mga palad ko sa kanyang dibdib. Tumigil siya sa paghalik sa akin at hinuli ang mga kamay ko. Don't start it, sweetheart, banta niya sa akin. Kung mas pipiliin mong manatili tayo rito. Grinned when get his point. Bumaba na nga tayo. Baka maubos lang ang pasensya ko kapag may dumating at mang-istorbo, anya at hinigit ako palabas ng kwarto namin. Bumaba kami para makisalo sa lahat. Everyone greeted us and they congratulated me and Amon for having a baby boy. Dumaan muna kami sa garden para batiin ang mga taong mas piniling doon pumwesto kaysa makihalubilo sa mga taong nasa tabing dagat. Congratulations! May God bless you and your son with unending happiness, love, wealth, and health, the elder said. Thank you, paulit-ulit naman naming pasasalamat ni Aamon. Nagsimula nang kumain ang iba. Ang iba naman ay nag-uusap-usap pa. Nagpatuloy kami sa baba para batiin din ang ibang nagsasaya sa tabing dalampasigan. Aamon. This is so unexpected. But anyway, congratulations. May grupo ng mga kalalakihan at kababaihang lumapit sa amin. Mukhang dating kakilala ni Aamon ang mga ito o mga kaibigan niya talaga na hindi ko naman kilala. Umiti lang sila sa akin at ibinaling ang buong atensyori kay Aamon. Mukhang matagal na silang hindi nagkikita. Thanks, Jude. Si Aamon. We missed you. When will you come back to our base in Thailand? You are good at hiding. Sambit ng isa sa mga lalaki at sumulyap sa akin. Isa, don't think he'll come back to the racing world. I kept our marriage private because that afraid someone will steal her away from me. Aamon looks very proud but he doesn't sound joking. Kumansyaw silang lahat at tinapik sa balikat si Aamon. So that's how the Lord of the racing world protect his love life. We know how possessive and domineering you are but we have no clue how serious you can be if you commit. Umayon silang magkakaibigan sa sinabi ng lalaking mukhang bumuo sa samahang meron sila. Umiti lamang ako sa kanila dahil hindi ako makarelate sa mga sumunod nilang topic. The girls from their group are staring at me. Pakiramdam ko ay tahimik nila akong pinag-uusapan. Most of them are foreigners. Naasiwa ako agad kaya napatungo ako. I really hate attention. Nandito na naman iyong pakiramdam na ang pangit ko at hinuhusgahan nila ako. Are you feeling uncomfortable? Napaangat ang tingin ko nang bumulong sa akin si Aamon. His arms are wrapped around Vivi's waist. He looks very possessive of me. Hindi naman. Batiin mo muna ang mga kaibigan mo at makipag-usap. I'll just roam around and search for Luisa para makapag-usap naman kami. Paalam ko na lamang dahil ang totoo ay hindi ako komportable dahil sa mga tingin ng kanyang mga kaibigan. Tumagal ang tingin niya sa akin para tantiyahin ang reaksyon ko, pero hindi niya ako napigilan nang kumawala ako sa kanya at mabilis na naglakad papalayo sa gawin nila. I told myself that I want to know him more. Pero kaya siguro hindi niya ako kailanman pinakitaan ng ibang side niya at ipinakita ang buhay niya noon dahil alam niyang hindi rin ako magiging komportable. He explores and do extreme activities. He's surrounded by great people who have the same preferences as his. Habang ako ay isolated at umiikot lang ang mundo ko noon kay Mommy, Daddy, Lily, Micah at Spencer. Isama na ang mga kasambahay namin at si Nana. Car racing is one of his hobbies. Paano pa kaya ang ibang kinahihiligan niya? Nandito rin siguro ang iba pang kaibigan niya, kaya baka matagalan siya sa pagbati sa kanilang lahat. Pinagaan ko ang sarili ko at mumiti sa kahit sinong nakakasalubong ko. Tama lang ang ginawa ko. I don't want him to abandon his friends just because I'm not in the mood to get along with them. He can do the usual as long as I'm not looking at his way. Buong minutong busy ako sa paghahanap kay Luisa ay hindi ako kailanman lumingon sa gawin ni Aamon. Hindi ko alam pero nalulungkot ako na may malaki kaming kaibahan. Pero gumaan din ang pakiramdam ko nang sumagi sa isip ko na sobra-sobra na ang biyayang natanggap ko. Akong humiling pa ng marami I had to lower down the price so that I can't lose the products. Napadpad ako sa grupo ng mga matatanda na business ang pinag-uusapan. In terms of pricing strategies, they assume you have miscalculated everything, not that kind of matter. I think Mrs. Abreu at executing his promotional strategies. That's Kylie, it has compromised her stocks.
Hindi ko sila kilala pero mas nakaka-relate ako sa kanila. Para bang ito talaga ang mundong kinabibilangan ko. Mas gugustuhin ko pang dito tumambay. Sumingit ako sa grupo nila. Nakilala ako agad ng isa sa kanila at binati. Dream, they assume you are also interested in business, Mrs. Tessimond. Lord Amon is great at making innovation and handling different businesses, ang sambit ng isa sa kanila. Napangiti ako. Of course. I graduated with a Latin honor and I have my own company in the Philippines. I can't help it but feel proud of every small achievement as someone who know how to manage or handle finance and marketing in business. Wow! That's amazing. We would like to hear your opinion about certain business problem. If possible, tell us your solution, if you won't mind. Yes, by the way, I am Lee Frederick, pakilala niya sa akin. Nakipagkamay ako. Sumunod naman na nakipagkilala ang kanyang mga kasamahan. Hanggang sa nagsimula na itong magkwento tungkol sa nangyaring pagbagsak ng produkto nila, kaya kinailang ang ibaba ang presyo para lang may bumili sa paninda nila. If only you have aimed for product innovation, then more people will buy it. Of course, in business, there are two possibilities you can achieve, success and failure. If your products attract more buyer, it will lead you to success. But if it decreases the sales instead, then you will have no choice but to welcome failure. There are also two types of failure, continuous decrease in sales, one that will lead you to bankruptcy, and one that will lead you to close or shut down your business without any chance of regaining one's loss. Back to your case, Madame Abreu, your strategy to lower down the price of your product is actually an effective way. If you only did it to sell your products so it won't go to waste, then that's good. But if you can't regain your losses, then you don't have another choice but to drop the product and make a new one to avoid another profit loss. Diretso kong sambit. I realized that you are right. I've calculated the percentage of the possibilities to get back what I've lost on the marketing price. It's impossible. They'll continue the strategy, then we'll lose even more profit. I am just wasting the money for nothing but a loss. Thank you for enlightening me. F. Abreu thanked me sincerely. Natuwa ang mga kasama niya. Napangiti ako nang makitang agad niyang tinawagan ang kung sino para ipag-aang desisyon niya. Nagkakatuwaan kami nang matahimik sila bigla. Naramdaman ko na lamang ang brasong pumulupot sa aking katawan. Nakaramdam ako ng ginhawa dahil nainitan ako. Nilalamig kasi ako kanina. I faced that person only to see the husband wearing his worried look. I smiled at him. Hinubad niya ang suot niyang coat at isinuot sa akin. Hindi pa nakontento ay muli akong niyakap sa harap nilang lahat at hindi na bumitaw pa. We are talking about the failure of SA business. Lord Aamon, your wife is a good business-minded, pagmamalaki nila sa akin. Pinanood kong mag-iba ang reaksyon ni Aamon. From being worried to being relieved. Sinulyapan niya ako bago magmalaki sa harap nilang lahat. She is good at planning and making strategies. Your wife always have a better solutions about everything. She's good at making judgment to pagmamalaki niya rin sa akin at unti-unting sumilay ang ngisi sa kanyang mga labi. Naalala ko bigla kung paano ko i-rate ang lola niya. Ang kapal ng mukha ko. I can't believe that have said that in front of Madame Madeline. Mabuti na lamang at hindi niya ako binalatan ng buhay. Pero nakahinga ako ng maayos dahil sa sinabi ni Aamon. At least we have similarities too. That thought has comforted me. Nagtagal kami roon hanggang sa napagdesisyonan naming lumipat ng ibang table. Kumain kami kasabay ng kanyang mga tita at tito. Tuwang-tuwa sa akin ang kanyang mga tita. Doble ang excitement nila kumpara noong malaman nilang buntis, zero. Ngayong alam na nila ang gender ng magiging anak namin, ay kung ano-ano ang planon kanilang sinasabi, tumambay kami sa tabi ng table, kung saan ang iba't ibang uri ng alkohol. Sa tuwing may dumadaan ay tumitigil sa harap namin para batiin kami o di kaya ay makipag-usap saglit. A man in his mid-30s approached us. He kissed the back of his hand before complimenting me in front of Aamon. I was so amazed by his courage. Natatawa kong sinulyapan ang galit na mukha ni Aamon, mabuti na laniang at nagagawa niya pang magpigil.
Napaka-possessive pa naman ng pinakamamahal kong asawa. Kaya pinapaulanan niya ako ng papuri kasi ayaw niyang pinupuri ako ng iba sa harap niya, basta lalaki ang nagsasalita. I believe your son will look exactly like you. You are so beautiful and delicate, madame, the man said without any other motive but to flatter me and his son. Sasagot na sana ako pero. Thanks, you may leave now, Amon spat rudely out of irritation. He is gritting his teeth. Napangiti ng hilaw ang lalaki at walang nagawa kundi ang umatras at iwan kami roon. Para naman kasing mangangain ng buhay ang asawa ko dahil sa itsura niya. Amon raised the right hand and tried to wipe it using the table napkin. Doon talaga sa parte kung saan hinalikan ng lalaki kanina. Naubos niya ang table napkin na nasa 2 table. He's about to get another set but pinched his arm. You are rude. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao, mariin kong bulong sa kanya pero hindi ko na napigilan ang mapahalakhak dahil sa naging akto niya. He heaved a sigh. He is looking at you as if I am not here. At may gana pang halikan ka sa kamay, hinawakan ko ang siko niya at masuyong minasahe ang kanyang braso. Sweetheart T. Pinalambing ko ang boses ko para pakalmahin siya. Mabuti na lamang at mabilis siyang napapaamo. He kissed me to show them that he owns me completely. Hinayaan ko na lamang siya at hinalikan siya pabalik. People cheered. Napangiti na lamang ako, ang kaninang galit at inis ni Aamon ay sa akin napunta nang mailumapit na isang babae sa kanya. Nagsasalin ako ng juice sa kabilang table na katabi lang ng kinatatayuan namin kanina. I saw the girl caressed his muscle as if she is seducing him. Tinanggal ni Aamon ang kamay niya pero maya-maya ay umangat muli ang kamay ng babae roon at kumapit pa. Napataas ang kilay ko at tumakas ang masiglang reaksyon sa mukha ko. My face become emotionless. So this is the feeling of jealousy and frustrations. Padabog kong ibinaba ang baso para hindi masabuyan ng juice ang babae. Mabilis akong nakalapit at sinadya ko talagang banggain siya para maalis ang pagkakahawak niya sa braso ni Aamon. She didn't mind my rude approach. Good for her. Bumaling sa akin si Aamon. He did his possessive move on me. I smiled proudly to irritate the girl. Napanis ang ngiti niya pero binaliwala rin ako. It's the usual party, Aamon. We missed you, that's Ega, the team wants to host it for you. Ani babae at nang aakit ng umiti sa asawa ko. Ngayon ko lang napagtanto na kasama ang babaeng ito sa mga kaibigan ni Aamon. Siya pa ang nangunguna sa pagsuri sa akin kanina. Glanced at Aamon who's watching deep expression. Pinipigilan niyang mapangiti. Baka iniisip niya ang nangyari kanina. Ngayon naman ay ako ang mukhang mangangain. Sinamaan ko siya ng tingin at mataray na binalingan ang babae. Thanks, but my husband has other priorities. He needs to learn how to change our son's diaper. He needs to work very hard so that our son will have a healthy and comforting life and provide for our needs. He needs to know the right calculation of dividing portions of baby's milk. He should focus more on me because I am his wife, not the party or any extreme activities. You may leave now, spat rudely out of irritation, imitating Aamon's tone earlier. Nalaglag ang panga ng babae. I rolled the eyes heavenward and flashed satisfied smile more like devilish smirk. Parang maiyak na ang babae kaya umalis ito agad. Easy. Serves her, right. Isang malakas na halakhak ang narinig ko kay Aamon. Hindi ako makatingin sa kanya. Sunod-sunod na buntong hininga ang pinakawalan ko. That's not very wise. Nag-ala-alison si Tashiana. Usually, I am tamed and that's the specific personality of me being Tashiana. I always show emotionless face and uncaring of Isvai surrounding when Ilam being Alison. Didn't know you will be this hot, cool and attractive when you are being jealous, territorial and possessive. You turned me on, sweetheart, Aamon whispered on in the ear accompanied by his seductive small loss. Hindi pa rin ako makatingin kay Aamon. Paminsan-minsan ay bubulong sa akin para lang iparinig ang mumunti niyang tawa tungkol sa nangyari kanina. Nagpapaalam at nagsisialisan na ang karamihan dahil lumalalim na ang gabi. Nakapwesto kami sa entrance ng mansion para ihatid palabas ang mga bisita. Aamon never left my side.
Nakabuntot lang siya sa akin kahit saan ako pumunta. Basically, he'd just wave at his friends but he never tried to get near them to entertain them. Mukhang ayaw na mangyari ang nangyari kanina. Congratulations again, Mr. and Mrs. Tessimond, bati at paalam sa amin ng grupo ni na Mrs. Abreu. Thank you. Kinawayan ko sila. Kunting bisita na lang ang natitira sa loob dahil umalis na ang karamihan para umuwi. Tatiana. Well, why aren't you looking at me? Pangulit pa rin ni Aamon. Sinubukan niyang hulihin ang tingin ko pero tumalikod ako agad sa kanya. Kanina kasi ay sa tuwing hulihin niya ang mukha ko ay pipikit ako para hindi magtama ang aming mga matatuwang. Tuwa ba naman siya dahil lang sa nagselos ako? Abal minsan talaga hindi ko makuhalong bakit tuwang-tuwa siya sa isang bagay na hindi naman ikinakatuwa ng karamihan. Gusto ko siyang kurutin pero namumuro na ako masyado manahimik ka, Aamon. Ikuha mo ako ng cracker sa loob para ibsan ang sama ng pakiramdam ko, utos ko na lamang sa kanya. He caressed din my elbow. Nakaramdam ako ng kiliti dahil sa ginawa niya. Hindi ko na lang ipinahalatang naapektuhan ako, you're not feeling sick. Gumagawa ka lang ng excuse para iwan kita rito. Tapos sa dalampasigan kita madadatnan at sisingit sa iba para hindi kita mapansin. Natunugan ko ang pagtatampo sa kanyang tono erod DDIS. Hernarap ko ang mag-asawang papalapit sa amin at minisyan sila. Babatiin ko sana sila pero agad silang naglakad ng mabilis at nilagpasan kami. Nagmamadali naman sila masyado, I mumbled to myself as I watched them get inside their car. Sinulyapan ko ang katabi kong natahimik bigla. Kaya naman pala nagmamadaling dumaan ang dalawang iyon ay dahil natakot sila sa mukha ni Aamon. My husband is showing his ruthless reaction. He looks really in a foul mood as if he's about to swallow someone alive. Sinamaan niya pa ng tingin ang 5 magkakaibigan na kadadaan lang at balak na batiin kami para magpaalam. Pero hindi na lang sila tumuloy at tumakbo pa para lang makalayo sa gawin namin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at sinamaan ng tingin ang asawa kong tinanaw pa ng tingin ang mga iyon. Es pinched his arm to get his attention. Tignan mo nga iyang mukha mo. You are scaring them. Pagalit kong untag. Magtatagal pa tayo dito kung magtatagal din sila. Kaya mabisang paraan ang sindakin sila sa ganoong ekspresyon para bilisan nila ang pag-alis, matapat nitong sambit at mas lalong dumilim ang kanyang mukha. Napatampal ako sa aking noo. My goodness. I can't believe his guts. Mateo, tawag ko sa personal bodyguard ko na nakatayo sa kabilang gilid. Hinarap niya ako. Ano po iyon, Lady Alison? Tanong niya. Dito ka sa pwesto namin. Batiin mo at magpasalamat ka sa mga bisitang dumalo ngayon. Tell Madame Madeline that we went upstairs because they am exhausted, if she comes here. Tumango naman siya at nilapitan kami para pumwesto na. I faced Aamon. Mag-usap nga tayo sa taas. Dali. Buhatin mo ako. Tumayo ako ng maayos. Umaliwalas ang mukha ni Aamon. He scooped me up to carry me in bridal style. I clung tightly arms to his neck and acted as if they am exhausted. Pumasok na kami. Dinaanan namin ang kanyang mga kamag-anak at napatingin sa gawin namin si Madame Madeline na inuutusan ang 2 kasambahay. Tumigil si Aamon nang lapitan kami ng lola niya. Aamon, is Tatiana okay? Tanong ng lola niya at nag-aalala akong tinignan. Pumungay ang aking mga mata at mahina siyang nginisyan. She smiled back genuinely. Yes, lola. Napagod lang siya kaya gusto na niyang matulog kami, sagot naman ni asawa ko. All right. Good night to the both of you. We'll wrap up any minute now. Kami na ang bahala sa mga natitirang bisita, ay mabuti pang ang magpahinga na kayo. Gusto ko pang punahin na pati sa pagsasalita ng Tagalog ay tunog French pa rin si Madame Madeline. Pero hindi ito ang oras para isipin ang bagay na iyon. Thank you po, Lola. I can hear Aamon humming while he's carrying me upstairs. Mukhang good mood na siya. Tiningala ko siya at binigyan ng tinging nagtatakha. Ang bilis magbago ng mood mo, puna ko. Masosolo na kita eh. He smirked. Kumanta siya ng isang Spanish song. Alam kong sintonado siya pero naaakit ako sa paos niyang boses.
Sa haba ng hagdanan ay hindi pa kami nakakaabot sa gitna. Nahawa ako sa kanyang ngisi. At pulled his head toward me to kiss him on his lips. Muntik kaming mahulog sa hagdan. Mabuti na lamang at kinaya niya akong buhatin gamit ang isang braso, habang ang isa niyang binti ay nakatapak sa sunod na baitang para suportahan ang katawan ko. Ang kabilang kamay niya ay nakahawak sa hawakan ng hagdan para hindi kami tuluyang mahulog. Gulat ako dahil sa nangyari. Dios mío! Lesson learned. Huwag maglambing habang nasa hagdanan pa. Humalakhak si Aamon nang makita ang gulat kong mukha. Iba ka kung magbigay ng reward. Nanggugulat ka naman masyado, he teased. Levi face blushed, o wala bang kakita sa atin, mahina at nautal kong tanong. Wala naman. A buried Levi face to his chest to hide in the embarrassment. Inayos niya ang pagkakabuhat niya sa akin at nagpatuloy sa pag-akyat. Ibinaba niya ako sa kama nang makaakyat kami sa silid namin. Tumayo ako agad at tumakbo sa bathroom para roon magtago. Pinaandar ko ang shower at nagsimulang maghubad ng damit. Maliligo na ako para mauna na sa pagtulog. Nakakahiya. Mas mapapahiya pa ako kung nahulog kami kanina. Pero mabuti naman at hindi. Dahil hindi lang kaming dalawa ang masasaktan kundi pati ang baby namin. Note to self, huwag matuwa at maglambing sa kalagitnaan ng paglalakad o pag-akyat. Pigilan mo ang sarili mo, Tatiana Alison. Parang hanggang ngayon ay naririnig ko ang tawa ni Aamon sa isip ko. Palakas iyon ng palakas. I was taking a shower when heard the doorknob revolved. Napatigil ako sa pagligo. Pinatay ko ang shower at nilingon ang pinto. Kinabahan ako nang umikot muli ang doorknob at bumukas ang pinto. I forgot to lock the door. Aamon? I called the husband's name. Lumaki ang siwang ng pinto. Bumungaw ang mukha ni Aamon. Sweetheart, can join you, he asked. I stared at my wife who's sleeping soundly beside me. Bahagyang nakaunan sa aking braso habang mahigpit na nakayakap sa akin. She looks very exhausted but her face shows peacefulness and tranquility. Napangiti ako nang maalaala ang nangyari kanina. Pleasuring her is now the most satisfying thing due to for me. It's such a privilege to turn her on and make her scream and my name in ecstasy. It's already 3 o'clock in the morning but can't sleep. Nanatili akong nakatitig sa kanya. Kung ano-ano ang sumasagi sa isip ko. I caressed her cheek and traced her noseline. And my thumb went down on her luscious lips. I rubbed it against her lower lip. Ang lambot ng kanyang labi. She seemed sad earlier while I'm busy interacting with my old acquaintances. Halata kong Drian hindi siya sanay na makisalamuha sa iba kaya kung saan-saan ko siya hinanap at nasa grupo ng mga matatanda pa siya nakisingit. I don't know if she didn't see Louisa on the crowd near my peers or she's busy diverting her attention. At hindi lang iyon. She never tried to look in my way again to avoid seeing me having fun with them. If she thinks that we are different in terms of what comes in our life and the world we love to be part of, then that will be like you to completely become changed person. I promised to myself that love will not allow her to see my other side. Because it was a broken man who's seeking for happiness and contentment in life. But if she resists to know me more, I'd want to introduce her to my world, the reality of life of Hizkil Emon Testament. Gusto kong maging kontento kami pareho. Na may isip niyang kontento ako sa kung anong meron kami. Dahil ang atensyon at saya na gusto kong makuha sa ibang tao at sa kaisa-isang mama ko ay siya lahat ang tumupad. Siya lahat ang nagbibigay. Na kaya niya akong pasayahin na siya lang kahit simpleng ngiti niya lang at lambing. I don't need to play car racing with her just to satisfy myself and divert my attention from the cruel reality. That it's not required for us to visit casino to show off early wealth and skills. Na hindi ko siya kailangang pilitin para makisama siya sa akin. Kasi itinuro niya sa akin ang magmahal at na hindi lahat ng bagay ay dapat ipinagsisigawang nasa mga kamay mo. Akala nila ay wala akong kahinaan. Because I refuse to show it to everyone. I don't want to be dominated. Kasi inisip ko na kailangan kong maging malakas para hindi na mahirapan si Papa sa pagpapalaki sa akin. Kaya masama ako palagi sa mga mata ng mga taong ayaw sa kung anong aking paninindigan.
They don't know that I'm only dumping my frustrations and madness to what I am good at because it's the only way for me to comfort myself. The fulfillment and satisfaction I feel whenever crush someone down is temporary. Kaya mas lalong nakaka-frustrate na makitang masaya pa rin ang ibang tao kahit na wala naman sila ng bagay na ipinagmamayabang ko. They have no unlimited access to malls, shops and such. I have it, they have no wealth to show off. I have it, they have no good and trusted employees. I have them. They have no skillful chefs and maids. I have them. They are nothing compared to me. Because I'm talented and a sharp thinker. Pero mas masaya sila kaysa akin. Mas kontento sila kaysa akin. Kaya wala akong ibang ginawa kundi ang inggitin sila sa mga bagay na hindi nila maaabot agad-agad. Kasi ayokong makita nila na naiinggit ako sa kanila kahit wala naman silang naipagmamalaki. Nagmamataas ako para iparamdam sa kanila na mas lamang ako. Mapilit ako kasi ayokong maapakan ang pride ko. That's the truth. The truth I hate the most. Kaya sobrang nagpapasalamat ako na dumating si Tatiana sa buhay ko. Gustong-gusto kong ipagsigawan sa mundo na mayroon din naman akong pinaghirapang abutin noon. Ang maging masaya. At ngayon ay nakuha ko na. Pero natutunan kong maging mapagkumbaba kaya naisip ko ring itago ang kung anong meron ako. I want to keep her all for myself. Ayokong may kahati ako sa atensyon ni Tatiana. Pero masaya pa rin ako na malamang magkakaanak kami today onward. I promise to do my best to protect you and the family we will build. You will have really full attention, love, care, and trust. At wala kang kahati. Ikaw ang mangunguna sa lahat. Hinding-hindi ka maiinggit sa kung anong meron ang iba kasi ipaparamdam ko sa'yo na sapat ako. I will make you forget the pain you've felt and endured before. I'll build up your self-esteem and self-confidence to have no insecurities about your appearance. You are already perfect in my eyes. Pinaglapat ko ang aming noo. She's sleeping peacefully. Hindi niya rin naman ako maririnig pero ang gaan lang sa pakiramdam na bitawan ang mga salitang ito sa harap niya. I've never felt this certain in my whole entire life. Kahit sa mga binibitawan kong plano para sa paglago ng aking mga negosyo, ay hindi ako naging ganito kasigurado. Ngayon lang na siya ang dahilan. Anyone who will hurt you and this family will see and feel my wrath. They will face hell if they messed up with you, I glide in my nose with hers. Pero hindi ko maipapangako na hindi ako matutuwa kapag makikita kitang nagsiselos. I loved at myself. This is on another level. I stayed on that position until fell asleep. Nagising lang ako nang wala na sa tabi ko si Tatiana. Iniwan pa akong nakatalukbong sa malaking kumot namin. Should I help you, Madame Tatiana? I heard our majordoma, Rosetta. And no thanks. I can do this alone. Kindly ask Nana to get me another pack of crackers with the same flavor as before, utos ni Tatiana sa kanya. Ibinaba ko ang kumot hanggang sa balikat ko para makita kung ano ang ginagawa nila. Lily's wife is sitting on the couch in front of the glass table with our breakfast served on top of it. Natuwa ako nang makitang suot niya ang puti kong polo. Malaki yun sa kanya. I remember putting Loa clothes on the basket though. Kumuha siya ng bago. Right away, madam. Enjoy your breakfast, magalang at masiglang pagsunod ni Rosetta sa kanyang utos. Agad din siyang umalis para gawin ang sinabi ng kanyang amo. Umayos ako ng higa at tahimik na pinanood ang asawa kong naglalagay ng palaman sa bread na nasa harap niya. I squinted my eyes to scan her thoroughly. Napakagatlabi ako nang dumako ang tingin ko sa kanyang mahaba at maputing mga binti. Lily's face darkened at the sight of her exposed skin. What the hell is she doing? Umagang-umaga at gusto atang maakit ako. Para akong nabubuhayan ng loob. Tumayo ako at agad na nag-iwas ng tingin sa kanya. Baka iba ang kainin ko niyan, seryoso kong sambit habang naglalakad patungo sa towel at robe rack. I wear the robe before draw near her. Good morning. Ayaw mo ba ng sandwich? Ako pa ang naglagay ng palaman, inosente nitong tugon sa sinabi ko. Sumakit ang tiyan ko nang pigilan ko ang hindi matawa. She didn't get me. I gave her a morning kiss instead before sitting in front of her. Pinili mo sanang palaman iyong Nutella, sakay ko na lamang sa kanya. Okay. Next time. Pagtiyagaan mo muna itong sandwich. She pouted her lips.
Kinuha ko ang isang bread na may palaman at kinagatan ito. Tahimik kaming kumain, maya-maya ay tumayo siya at sinubukang maupo sa kandungan ko. I welcome her on my arms. Mahigpit ko siyang niyakap nang makaupo siya sa kandungan ko. This is new. Louis' sweetheart is making the first move, puna ko. I tried to smell her hair. Napapikit ako sa bangong nalanghap ko. Maglalambing ako kasi baka magalit ka. Bakit naman ako magagalit? Kumunot ang noo ko. Itinuro niya ang cellphone kong nasa tabi ng flower vase. Napataas ang kilay ko nang maala-alang sa side table ko iyon nilagay kagabi. What about the phone? Your assistant Ray called early in the morning. Sinagot ko. Kinukumpirma kung ikakansela pa ba ang invitation ng isang dating kaibigan sayo. It's a huge party in Las Vegas. And wala akong pakialam kung binabaan mo pa siya ng tawag, tinampal niya ang kamay ko. Hindi iyon ang problema. I told him to accept the invitation. He mentioned about Louisa and the rest of your cousins being invited too. Kaya naisip ko na bakit hindi ka rin sumama. Mukhang close kayo ng taong iyon kaya ang pangit tignan kung ikaw lang ang ayaw sa imbitasyon. Didn't mind her words. Dumako ang kamay ko sa binti niya. Pinisil ko iyon. She has sensitive and soft skin. Kaya sobrang daling mamula. Aamon. Pagalit niyang tawag sa pangalan ko at inalis ang kamay ko roon. Bakit mo naisip na magagalit ako? Kasi nga kinansela mo yon dati pero pumayag akong tanggapin yon ni Ray. Ang babaw ko kung simpleng bagay ay ikakagalit ko sa kanya. She's free to do anything as long as it is not against Enlewell. Ray is talking about the Casino Royale party. Taon-taon yon nagaganap sa Las Vegas para sa mga taong kasapi ng business empire at showbiz world. Nagpapakitaan ang mga tao roon at maraming laro ang magaganap. Pero nakakapagtakang ang lalaking yon ang sponsor kaya hindi ko tinanggap. He's just making excuses just to see Louisa. Matagal na siyang hindi dumadalo sa ganoong event pero hindi na dapat ako nakikialam sa kung anong meron sa kanila ng pinsan ko. But Tatiana and I can have fun there. Nagkaroon ako agad ng idea. I will introduce her to a part of early world. Speaking of Las Vegas. Are you coming with me? Hindi ako pupunta kung hindi ka sasama, said. O Eloy. Isasama mo ako. Pero hindi pa ako nakakapunta sa ganoong party kaya baka mabagot lang ako at ma-out of place, anya. Hindi yan. I will make sure you'll enjoy our stay in Las Vegas, I whispered seductively on her ears trying to imply something. Napangisi ako nang makitang nakiliti siya. She tilted her head. Okay. Pero kay Louisa ako sasama. Pareho naman kaming babae. Hindi ako mababagot kung makikipagtsikahan ako sa kanya, mas lumapad ang ngisi ko. Leon ay kung makita pa niya si Louisa sa party pagkatapos ng pagtanggap at maikling pagpapakilala sa mga panauhin. Yeah, sure. But you'll never leave in my side if you lose sight of her. Pagsang-ayon ko sa kanya, kahit na ako rin naman talaga ang masusunod. At Vegas, here they come. Excited kong pinanood ang dalawang kasambahay na nilalagay sa trunk ng kotse ang dalawang maleta na dadalhin namin ni Aamon. This is unexpected. Akala ko kasi ay si Aamon lang ang pupunta. Party iyon para sa mga katulad niyang business tycoon. But it's also good that he'll let me come with him. Hindi pa ako nakakapag-explore masyado. Dumadalo naman kami sa mga party noon pero palagi akong nababagot kasi hindi ako marunong makisalamuha sa ibang tao. That's why I think this party can fairly entertain someone like me who has a boring life. Anong klaseng mga laro ba ang dapat niyong laruin? Since it's casino, they assume that we'll be seeing you play cards, roulette, slots, and such. I asked Ammon after we got into his train car. Yoo-ha! Any kinds of games, sweetheart. We can play together, he replied in a low tone while starting the engine. Not the usual, Ammon will drive today. Hindi kasi sasama si Mateo o kahit isa sa mga tauhan ng asawa ko. Kaming dalawa lang ang aalis kasi bawal magdala ng unauthorized person or uninvited person sa venue ng party. Ang higpit pa rin ang seguridad sa party na ito dahil responsibilidad ng sponsor ang bawat panauhin kaya kung may mangyari ay siya ang sisisihin. Pero ang sabi naman sa akin ni Aamon ay pwedeng magdala ng partner ang bawat guest na dadalo.
Inisip ko tuloy kung i-broadcast ba itong party na ito sa buong mundo. Amon started maneuvering the car. We will be using his private jet again. Na-excite na ako kasi ang sabi niya sa akin ay mag-explore kami sa Las Vegas. Pakiramdam ko tuloy ay unti-unti na akong nakakapasok sa mundong kinalakihan niya. Do you want us to check in and stay in another hotel? Baka hindi ka maging komportable sa hotel ng mismong venue, tanong nito sa akin at inili ko ang kotse. The party will last for a week. Malaki kasi talaga ito dahil hindi lang para magsaya ang mga mayayaman doon, kundi may pa-prize din ang nag-sponsor sa mananalo sa bawat games na sasalihan mo. Kahit pala successful na ang mga dadalo ay makikilahok pa rin sila para lang sa prize na iyon. Iniisip ko tuloy kung sino ang nag-sponsor sa party na iyon. According to Aamon, the party happens every year but the content and outcome of the party depends on the one sponsoring it kung malaki na ang gastos niya sa pa-venue pa lang at palibreng tutuluyan ng mga bisita kasama na ang pagkain nila araw-araw. Idagdag pa ang bibigay niyang prize ang sarap naman ang buhay ng isang ito. Ayos lang na gumastos ng bilyon-bilyon para lang sa isang party. Isn't that more advantageous? Hindi na natin kailangang gumising ng maaga kasi nasa lisang hotel lang naman ang venue at ang room natin mismo, nagtatakha kong tanong. Yumiling siya. You can't sleep there peacefully. Nagpapatugtog pa rin ang easy kahit malalim na ang gabi nagulat ako sa kanyang isinagot. Grabing party naman iyon. Buti sana kung walang naistorbong ibang tao. Pero masyado sigurong malakas, alright. Kahit anong gusto mo. Anything you know that will make us feel comfortable. Matagal ka nang dumadalo sa ganyang party, kaya mas alam mo ang nangyayari, tumango-tango siya. Nangingiti ko naman siyang pinanood na nagmamaneho. I-book on the nearest hotel so we don't need to rush if we wake up late. Anya na tunog ng aasar, hindi ko siya nakuha noong una, pero namula ako nang makuha ang sinabi niya. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Maaga naman akong nagising pagkatapos naming gawin iyon. Siya nga itong nahuli sa paggising. Spouted din my lips but a smile crept on them. Narinig ko ang mumunti niyang tawa nang makita ang ngiti ko. Maliban sa pilot at dalawang stewardess ay kaming dalawa lang ni Aamon ang nasa loob ng private jet. Malaya na naman siyang nakakapaglambing dahil dalawa lang kami ang nakaupo roon. I always think that traveling alone could make you feel lonelier. Pero mas maganda pala kahit dalawa lang kayo ng taong mahal mo. Nakatulog ako sa mga bisig ni Aamon. Hinili ata ako ng mga halik niya dahil sobrang bilis kong dinalaw ng antok. Nagising lang ako nang maramdaman ang mga labi niya sa aking mga labi. Kanina pa pala kami dumating pero hindi niya man lang ako ginising. Akala mo naman magigising ako ng madali sa mga halik mo. Ano ako, si Snow White o si Sleeping Beauty? Pinangunutan ko siya ng noo. Can't resist the urge to kiss you while sleeping. Ang lambot talaga ng mga labi mo, nakangisi nitong tugon at binasa ang pang-ibabang labi. Niniwian ko siya. Stop flirting with me, Aamon. He laughed. Dapat ka nang masanay sa pag-ugali ko. Pang-aasar lang ang inabot ko sa kanya dahil pinapaalala niya sa akin ang mga sandaling ako naman ang nag-first move. Nakakahiya naman. Ngiting-ngiti sa gilid ang dalawang stewardess habang nakikinig sa amin. Ewan ko kung naiintindihan ba nila kami. Akala ko ay sasakay kami ng kotse papunta sa hotel. Pero iginya kami ng dalawang piloto sa kabilang dako na taliwas sa daan papunta sa exit ng airport. I was stunned when saw a helipad and helicopters. Diyan tayo sasakay, namamangha kong tanong. Naalala ko tuloy ang first date namin. Imbes na sagutin ako ni Aamon ay isang halik ulit ang iginawad niya sa akin. I'm used to his sudden kisses, but I'm not used to kissing him back while we're being watched by other people. Hindi ako masasanay sa ganito. Hindi lang kami ang tao roon. May 8 helipad at helicopters ang nandito. Buti sana kung hindi kami pinapanood ng mga taong kasabay namin, kaso tumigil pa talaga sila sa pagsakay para lang tanawin kami ni Aamon. What are you doing? Mariin kong tanong sa kanya habang sinusulyapan ang mga taong pinapanood pa rin kami. He gave me his cool expression. The show and game has started. I know how much you hate the people's attention but I can't help it, gustong-gusto kitang ipagmalaki sa buong mundo, untag niya at kinindatan ako.
Ayokong makita nila ang pamumula ng aking mga pisngi kaya nagmartsa na agad ako papunta sa helicopter na nasa harapan namin. I was so sure that he won't do another thing to make me blush more pero sa kalagitnaan ng pag-akyat ay binuhat niya ako. Tinakpan ko ang mukha ko nang makita ang gulat na ekspresyon ng isang lalaking nagdala ng bagahe namin. Buong biyahe ay naaasiwa ako sa mga titig ni Aamon. Hindi ko alam kung bakit nagkaganito siya bigla. Nadoble ang pagiging sweet niya. Nasa akin lamang ang buong atensyon niya. I can sense awkwardness between me and the boy who is sitting behind him. Hindi siguro sanay na makita si Aamon na ganito. Iniisip ko tuloy kung yung mga dinala niyang date dati ay ganito rin niya kung tratuhin. I don't hate this side of him. In fact, kinikilig ako. I feel like I'm on top of the world. Ganito pala ang pakiramdam na wala kang kahati sa atensyon niya. Inabot ko ang kamay niya at pinagsalikop ang aming mga daliri. Mas lalong unaliwalas ang mukha niya dahil sa ginawa ko. Kailan kaya ako masasanay na pinapanood ng mga tao? The reason I chose simple wedding because want to live peaceful life. Free from people's watch. Free from evil eyes. Pero ibang mundo ang pinasukan ko. Siguro nga dapat kong sanayin ang sarili ko para kay Aamon. Hindi niya man ipinapahalata pero nakikita kong nalulungkot siya sa tuwing nagrereklamo ako sa pagiging possessive niya at clingy kapag nasa public area kami. Ayokong maramdaman niya na hindi siya nakaka-proud na kasama. Dumating kami sa mismong hotel na pagdadausan ng party. Pagbaba pa lang namin sa helicopter ay sinalubong kami ng isang lalaking nakasuot ng designer suit at naka-shades pa. His aura screams expensiveness, success, power and authority, and lastly, elegance. Hindi siya nakangiti at halata mo talaga ang lamig sa kanyang mukha. Pero nagulat ako nang ibulong sa akin ni Aamon na siya ang sponsor sa party na ito. Thanks for coming, Aamon. Welcome to the 685 GA Casino Royal Party. Bati niya sa amin at nakipagkamay kay Aamon. He bowed his head to me a little. Aamon did his possessive move on me. Sinuri ko ang lalaki. Nakaka-intimidate naman siya masyado. Hindi ko alam pero hindi talaga friendly aura ang nararamdaman ko sa kanya. Make sure your show can satisfy my wife. The party is not really the reason why we came here, Aamon said straightforwardly. Pasekreto ko siyang kinurot. Baka masapak siya ng lalaking ito. Kaka-welcome niya lang sa amin tapos sasabihin niyang hindi party ang ipinunta namin dito. I am amazed sa his guts. The man laughed without humor in it. I saw him shift his gaze to me. Hindi ko makita at mabasa ang kanyang mga mata dahil sa shades na suot niya. Pero ayoko ring makita. Baka mas nakakasindak pa siya kung tumingin. Kaibigan ba ito ni Aamon? Kulang siya sa gilid na para bang sanay na sanay siya eh. So it's really true. The rumor is not really a rumor. You're married, huh? Don't worry, Your Highness. I will show the world your highlight moment in the airport earlier. Nagsitindigan ang mga balahibo sa aking bato. Ang lamig ng boses niya. Delete that highlight video. The wife is not used to public attention. Aamon put his other hand to his pocket and signaled the man to carry our baggage downstairs. Muli akong pinasadahan ng tingin ng lalaki. Iniiwas ko ang mga mata ko sa kanya. Diyos ko! Baka naman hindi price ang ipinunta ng iba dito kundi dahil takot din sila sa aura ng nag-sponsor. Didn't know you will be this caring. You know the drill, Dragunov. Skip the part where you will be introducing me beside them. You are not allowed to announce any awkward moment and lines in front of everyone with the presence of every wife. Lumamig ang boses ni Aamon. Napataas ang kilay ng lalaki. You really are possessive. Parang pangalan pa niya ay ipagdadamot mo. You kept on calling her Diva wife. The man speaks Tagalog fluently. At doon pa talaga nag-focus ang attention ko o shut up. Greet the other guests instead. Lilipat pa kami sa kabilang hotel dahil hindi magiging komportable ang asawa ko rito. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ng lalaki. This time, he's laughing for real. Wala na ang lamig sa kanyang boses. Ang tagal na noong huli tayong nagkita. Pero malaki ang ipinagbago mo, puna ng lalaki kay Aamon.
Umayos nang tayo si Aamon at inalis ang kamay sa aking baywang. Pinagsalikop niya ang aming mga kamay at umabante ng 2 beses para makalapit siya sa lalaki. He snapped his fingers in front of the man's face. Napasimangot ang lalaki sa ginawa ni Aamon. Even her has changed. And when I say she changed, it means expect her to ignore you later. Natunugan ko ang pang-aasar sa boses ni Aamon. Ewan ko ba pero hinubad ng lalaki ang kanyang shades para lang makipagsukatan ng tingin kay Aamon. Sinamaan niya pa ng tingin ang asawa ko. Nagtagis ang kanyang bagang at umigting ang kanyang panga. His eyes squint. Napataas ang kilay ko. Mukha siyang manununtok. This is the reason why we get along well together. You are the only one who can irritate me this much with your words as your weapon, maring sambit ng lalaki. Napaawang ang bibig ko. That's close to being sarcastic. Aamon laughed loudly. Padadaanin mo ba kami o gusto mo pang sirain ko ang mood mo? I can't believe Aamon can be this cunning too. Narinig ko ang munting mura ng lalaki kasabay ng pagbaba ng 2 helicopter. Hindi na kami magkarinigan. Aamon gave him a thumbs down as his farewell. This will be a long week. Let's enjoy the challenge and show, Dragunov. Remember to add me on the list of your guests, okay? Nagnising aso siya bago ako hinigit at iwan ang lalaki roon na mukhang lutang. Sino ba ang lalaking iyon? Tanong ko kay Aamon nang nasa elevator na kami pababa ng hotel. Kaming 2 lang ang nasa loob. He tried to corner me when he heard the question. Napasandal ako sa gilid ng elevator dahil sa paglapit niya sa akin. Elvie, are you asking about him? Are you interested? Nakataas ang kilay nitong tanong pabalik sa akin. I frowned at his remark. Sinubukan kong kumawala para umayos ng tayo, pero mas lalo lang niyang inilapit ang kanyang katawan sa akin. I felt the coldness of the metal wall in the back. You didn't answer the question. Are you interested? Perhaps you want me to give you his full background information, kunot no nitong sambit. Mas lalong umasim ang mukha ko. Huwag mo sabihing pati siya ay pagsisilosan mo. Wala naman siyang ginawa. Compared to that mid-30s man who've kissed in my hand. Tinatanong ko lang ang pangalan niya at kung magkaibigan ba kayo o magkakilala lang. You can say we are friends but you can also say we aren't really friends. He is Dragunov diretso nitong sagot na para bang nawawala na ng pasensya. Gusto kong matawa sa unang sagot niya pero hindi ko na lang itinuloy. Kunot na ang kanyang noo. Dragunov what? Tanong ko pa hindi para malaman ang buong pangalan ni Dragunov, kundi para inisin si Aamon. Elvie, would you want to know his full name? Piko nitong tanong. Gave him in my amazed look. Naku! Nagsiselos nga ang mahal kong asawa na ito. Buti talaga at hindi ako pala kaibigan ng mga lalaki kundi baka magka-wrinkle siya at pumuti ang buhok niya nang wala sa oras sa sobrang stress at selos. Napabuntong hininga ako. Aamon, hindi ka dapat nagsiselos sa ibang lalaki. Normal na ang tanungin ko kung ano ang pangalan nila. Pero hindi ko naman balak na makipagkilala sa kanila ng lubusan. You have my full love and attention. I comforted him, hindi nagbago ang timpla ng mukha niya. Kumibot ang labi ko dahil natahimik siya ng tuluyan upang hintayin siguro ang iba ko pang eksplanasyon. But instead, I clung in my arms to his neck and pulled him closer to my face to give him a quick kiss. Pero mas sumama ang timpla ng mukha niya nang mabilis iyong natapos. That's not the proper way to coax your husband. Tunog nagtatampo nitong untag small laugh escaped din my lips. Huwag ka munang magpalambing. Nararamdaman kong maduduwal ako, true enough. I don't feel fine right now. Nakakaramdam ako ng kaunting hilo. Binalingan ni Aamon ang numero sa taas. Pababa na kami sa 24th floor. Pakiramdam ko ay ang bagal ng takbo ng oras ngayon. Galing kaming 35th floor. Mabuti na lamang at hindi ako tuluyang nagsuka nang nasa lobby na kami ng hotel. Saka lang ako dinalaw ng pagsusuka nang nasa loob na kami ng silid na pinili ni Aamon para sa aming tutuluyan. The party will start at 7 oras. Everyone is encouraged to eat their dinner first, kaya sa hotel kung saan kami nag-check-in kumain. Pero may 2 oras pa kami bago magsimulang magbihis para sa gaganaping opening party mamaya.
Ngayon ay pareho kaming nasa kama ni Aamon. Nakapikit nga lang siya na para bang natutulog pero kita ko namang paminsan-minsang dumidilat para tignan ako. Gusto niya lang magpalambing sa akin pero tinitignan at sinusukat ko muna kung gaano ba kahaba at katayog ang pride niya para hindi mag-initiate na makipag-ayos sa akin. Tumagilid ako ng higa habang nakabaluktot ang kabila kong binti. Nakita kong dumako ang tingin niya sa parteng iyon dahil kita na ang balat ko. Akala ko ay matutuwa siya pero mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. He refused to notice and give me his full attention. Aamon, hanggang kailan mo ako hindi kakausapin? Bagot kong tanong hindi siya sumagot. I rolled myself toward his direction. Tumama ang puwet ko sa kaliwa niyang binti. Nilingon ko siya at kinuha ang kamay niya para ipulupot sa aking katawan. Hindi na ako magtatanong tungkol sa lalaking iyon kaya pansinin mo na ako. I pouted in my lips. Dahil sa nakatalikod ako sa kanya ay hindi ko makita ang reaksyon niya. Naramdaman ko na lamang ang pagtagilid niya para maayos niya akong mayakap. He sniffed my neck. Napangiti ako nang mahigpit niya akong niyakap. Kapag maglalambing ka, huwag kang magbanggit ng pangalan ng iba. I am not really jealous, pero Sage, just slight. Ayoko lang na pag-usapan natin ang taong iyon. Dragunov is not a friendly person and he's a dangerous man. We are really close to each other before but maybe not anymore. At saka, sinabi ko sa'yo dati na ayokong may kahati sa atensyon mo. Ayos naman ang purihin kanila sa harapan ko, pero hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng pagka-insulto. It feels like I don't know you that much so they are complimenting you to make me feel that should do the same and that lack of giving you too much attention. Kaya mas tama na ako ang magpaulan sa'yo ng papuri. Have you seen his eyes earlier? Dragunov loves to observe people. At kapag nakipagtitigan ka sa kanya ay malalaman niya agad ang nararamdaman ng isang tao. I know he's about to compliment you too, pero hindi niya ginagawa dahil naniniwala siyang seryoso ako sa'yo. He knows the real nature. Alam niyang ayaw ko na pinupuri sa harapan ko ang taong mahal ko. Napunan niya ang pagbabago sa aking mga mata, maybe because I'm in love now. Next time you should stare at me with your loving eyes too. Napakagatlabi ako nang marinig ang mahaba niyang paliwanag. Hindi ko alam na iyon pala ang dahilan kung bakit ayaw niyang pinupuri ako ng iba. Pero ngayon na alam ko na ay dapat mas ma-appreciate ko siya kapag pinapaulanan niya ako ng papuri. I realized something. A husband has a lot of insecurities in life yet he's making me feel that I'm enough to fill the gap, to make him feel happy, to give him satisfaction and contentment. I am enough to cover his pain more on to heal him. I am not looking closely into his past. Kaya ang nakikita ko ay ang maalaga at malanbing na Aamon. Pero ngayon na unti-unti siyang nagiging open sa akin, ay naintindihan kong ang nangyaring paghihiwalay ng mama at papa niya ang sumugat sa kanya ng husto. Pumatak ang mga luha sa aking pisngi. Napasinghot ako. I can feel his pain. Bigla na lang akong nakaramdam ng lungkot. Ngayon lang ako magiging tapat sa sarili ko. I longed for a biological mother and biological father's presence. At palagi rin naman akong umiiyak sa kwarto ko sa tuwing naiisip ko na kahit itinuturing akong pamilya ni na mommy, daddy, at Lily ay hindi pa rin sila ang tunay kong mga magulang at kapatid. Palagi akong nainggit noon sa mga kaklase kong sinusundo ng mga magulang pero hindi ko lang siguro na pagtuunan ng pansin dahil sa kanila pati na rin si Micah. Pero mas masakit ata ang pinagdaanan ni Aamon. Malit pa siya nang iwan sila ng kanyang ina. At lumaki siguro na mulat sa katotohanan iyon. Sweetheart, what's wrong? Why are you crying? Napabalik ako sa aking huwesyo nang marinig ang nag-aalalang boses ni Aamon. Pinatihayan niya ako. Umiling lang ako sa kanya bilang sagot. Don't hide anything from me. I want to know what you feel or if you are in pain. Bakit ka umiiyak? Sinimulan niyang punasan ang mga luha sa aking pisngi. In nothing. Isa just realize how blessed I am to have you, mahina kong sagot sa kanya. He smirked but for once, I saw indifference from his eyes. Hindi tulad dati na kapag mumisi ay alam ko na agad na tuwang-tuwa siya o proud na proud sa kung anong sinasabi ko o sinasabi niyo. There's no trace of teasing from his eyes. You're lying. What were you thinking? What's bothering you?
He refused to buy in my first reason. Suminghot ako. I crinkled my nose and flashed genuine smile. We are not going to talk about it. Ayokong malungkot tayo at magdrama sa buong oras na naghihintay tayo para makapagbihis na. Hindi ba dapat ay masaya tayo? We should talk about our first exploration in Las Vegas. Pinasigla ko ang sarili ko. Nag-iwas siya ng tingin sa akin at pinagtuunan na lang ng pansin ang tiyan ko. He gently caressed my stomach. Kahit na may suot ako ay naramdaman ko ang init ng kanyang palad. There's no way I'm gonna make you feel sad and different while you're bearing a child and after you give birth to them of children. I will raise hell if ever someone hurt you. I won't forgive myself if ever hurt you. Kaya kung may nararamdaman kang lungkot at sakit ay dapat sabihin mo sa akin, seryoso nitong sambit. I'm giving you a false signal. Umiiyak nga ako kasi na-touch ako sa sinabi mo. You wouldn't believe me. Sige, dito lang tayo kahit matapos na ang party. I pouted in my lips. CJ, dito ang tayo. Mas gusto kong nasosolo kita pag mamatigas niya. Tinampal ko ang braso niya. He's not looking at Mel, magtatampo ako sayo, kapag hindi mo ako dinala sa party na iyo, pananabot ko sa kanya na pataas ang kilay niya. Saka lang siya napabaling sa akin. Nagpaawa ako sa kanya saka ko lang nakita ang pagpungay ng kanyang mga mata. I have other plans. Pero kung gusto mong mauna tayo sa party ay walang problema sa akin, he pinched the nose. Let's cuddle first, please. And the pleasing words I've ever heard is his last sentence. Hinigit ko ang manggas ng suot niyang damit. Nagpasyanod naman siya. I made the first move to make him feel better. We spent the rest of the time cuddling with each other. I'll never get tired of this new hobby. Namamangha kong pinasadahan ang tingin ang kabuuan ng lobby ng venue. May decorations na kasi kumpara kanina na dumating kami. Sobrang daming tao. Every woman is dream wearing an evening gown while the men are wearing tux. Akala ko ay doon ang opening pero pinaakyat kaming lahat sa isang malawak at magarbong silid. They are all business tycoons. Nanlalaki ang mata kong tanong sa asawa ko. Yup. But most of the women here are part of the showbiz world who have billions of net worth, sagot niya at mas inilapit ako sa kanya. As usual he is wrapping his arm around the waist. Kada maliit na table ay 2 tao ang nakaupo. We are sitting in front sa pinakauna. Prente lang na nakaupo si Aamon habang lapit na lapit sa akin at walang pake sa mga matang nakatingin sa amin. Unlike other party guests, the guests here don't interact with each other. Nagdingisyan lang sila at nagtataasan glass of champagne bilang pagbati. Aamon is wearing a royal blue tux and a red bounty while I'm wearing pattern collar and fancy drape-off shoulder evening gown. Half of it is full of sequins. Paired it with a star sequined pair of Lady Peep sandals. My hair is done in carousel braid. Ibinagay ko ang makeup ko sa event na ito. For Dimavi accessories, these are gift from Amon is set of diamond jewelries. Good thing there are no media here, bulong ko sa kanya. Wala talaga. Pero hindi ibig sabihin ay hindi kita sa control room ang bawat galaw natin. After all, Dragunov will be responsible for each one of us. Kaya bantay sarado ang lahat sakaling may magtraidor o gumawa ng karumal-dumal na bagay. I scanned the whole corner but there are no thesis camera. Maybe they are hidden well. Biglang namatay ang ilaw. Akala ko ay kung ano na ang nangyari pero nag-focus ang spotlight sa Master of Ceremony. Good evening, ladies and gentlemen. We warmly welcome each and everyone for making it here. He thrilled and the loud band boomed at each corner of the room. Welcome to the 685 GA Casino Royal Party. The light came back but was shocked to see the changes of the decorations in the room. They dimmed down the light again until neon lights are displayed. Don't know how did they do it. The left corner at front has huge Apat's imaginary image of 2 rolling dice. There's also huge Apat's imaginary image of King and Queen of Spade at the right corner. While at the back corner, 2 sides are occupied with huge Apat's imaginary images of a joker and 3 diamonds in a slot machine. Also there is artificial smoke that have spread all over the hall.
Mas namangha ako nang akala ko ay may pinakawalang mga alitaptap sa loob. Those are artificial intelligence fireflies. There is a hidden camera on each of them kaya kita tayong lahat sa control room, paliwanag sa akin ni Aamon. He kissed the cheek. Namula ako nang tumigil sa harapan namin ang isang artificial intelligence firefly. Ibig sabihin ay kitang-kita kami ng mga taong nasa control room. Oh my God! Ang katulad kong inosente ay hindi alam ang ganyang bagay. We all know how things work here. But we will still discuss the whole flow of our program. Before anything else, let's all welcome the fantastic sponsor of this party. Spending $11.5 million for the success of executing this one hell of a week party, he will be very delighted to see you all participate in the show and games. Everyone, the rising aggressive rook of the chess piece in business empire, one that you wouldn't want to mess up with, the king of the blacksmith organization, Octavius Dragunov Maklish. Pumalakpak kaming lahat sa pagpapakilala ng Master of Ceremony. Biglang napunta ang spotlight kay Dragunov na nakatayo sa pinakagilid katabi ang isang magandang babae na walang kaemo-emosyong nakatingin sa kanya. Nanindig ang balahibo ko nang napunta ang kanyang mga mata sa amin. Aamon smirked at him. Pasekreto ko siyang kinurot sa tagiliran dahil mukhang hinahamon niya ang lalaking iyon. Who the hell is he with today? Oh man, he's screwed for real. Idilve husband chuckled and turned his gaze to the other table where Luisa is seated with an expressionless face.